Mga kababayan, meron po akong gustong i-discuss sa inyo na isang mahalagang issue patungkol po sa ating bansa, specifically West Philippine Sea. Kaya sana po tapusin nyo ang video na ito dahil meron po akong gustong ibigay sa inyo na insight. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking opinion para makabuo po kayo ng ibang pananaw. Pag-usapan po natin itong naging post ni Sas Rogando Sasot na isang kilalang DDS vlogger. At in my opinion, base sa mga post niya, nakikita ko na siya ay nag-post, nag-share ng mga pro-China narrative. Yun po ang aking opinion base sa kanyang mga pinopost. So pag-usapan po natin itong particular na post niya, ito po, babasahin ko sa inyo. Ang sabi niya dyan, "Our difference is you are willing to die for your emotions so you could satisfy your hate of China. I am willing to endure your hatred so the next generation could see a more developed country." So, pagtuunan po natin ng pansin yung unang talata, yung unang paragraph na sinabi niya. "Our difference is you are willing to die for your emotion." So, kung ang tinutukoy niya ay yung mga Pilipino na sinasabi niya, di umano'y willing mamatay para sa emosyon, no? Para daw masatisfy yung hate ng mga taong iyon towards China. So, una sa lahat, hindi po kapanipaniwala na may mga Pilipino o may mga tao na willing mamatay dahil lamang sa emosyon para masatisfy ang hate towards China. Hindi po ako naniniwala doon. Ewan ko kung saan niya kinuha yan or kung anong basehan yan, pero para po sa akin, hindi po totoo yun. Pangalawa, tayong mga Pilipino ay hindi biglang nagising na lamang isang umaga na galit sa China, no? Linawin po natin. Naniniwala ako na tayong mga Pilipino ay hindi galit sa kabuuan ng China. Maraming mga Chinese citizen, nasa China man o nandito sa Pinas, ay mabubuting tao, no? Naniniwala ako na tayong mga Pilipino ay hindi galit sa kanila. Tayo lamang ay dismayado at galit sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Specifically, sa ginagawang polisiya ng gobyerno nila sa West Philippine Sea na talaga namang tayo po ay nahaharas, nadedehado, at naaabuso. Evident naman po yan. Hindi na po yan kailangang pagtalunan. So, dun sa sinasabi ni Sasot, dun sa first paragraph niya, na may mga Pilipino daw, na willing mamatay dahil sa emosyon para masatisfy ng mga taong ito ang pagkagalit nila sa China, yung po ay hindi totoo. Para po sa akin, yan po ay isang malaking kalokohan. Hindi po totoo yan. Again, hindi naman po tayo nagising na lamang isang umaga na nagalit na lang bigla sa China. Meron pong ginagawa ang China doon na talaga pong nasasaktan na physically ang mga Pilipino. Natatapakan na po ang ating pagka-Pilipino, ang ating dignidad. At naaagawan po tayo ng soberenya at teritoryo. No? So, wag po kayong maniwala sa unang paragraph na sinabi ni Sasot. Uulitin ko po, meron pong mga Chinese na mabubuti at marami sila. Ang kabuuan ng China, ang kultura nila ay mabuti, maganda. Ang ayaw lang po natin bilang mga Pilipino at ang kinagagalit natin ay yung ginagawa nila sa atin sa West Philippine Sea at sa ating mga teritoryo. Na kahit recognize ng buong mundo na tayo ang may-ari at tayo ang may exclusive economic zone, pilit pa rin inaagaw ng China at pilit pa rin nila tayong hinaharangan para hindi natin mapakinabangan ang ating mga resources doon na tayo ang may exclusive right. Doon naman sa pangalawang paragraph na sinabi niya, sabi niya dito, "I am willing to endure your hatred so the next generation could see a more developed country." Okay. Hatred towards Sasot? Bakit galit sa kanya yung mga tao? Tanungin nyo ang sarili nyo, mga kababayan. At sana tanungin niya ang sarili niya kung sa tingin niya may hatred sa kanya yung mga tao. Tanungin niya ang sarili niya, bakit kaya? Kung ako ang tatanungin nyo, siguro dahil puro na lamang pro-China narrative ang pinopost mo sa iyong mga platform. Dahil siguro din, sa kabila ng sandamakmak na pro-China narrative na ipinost mo sa platform mo, hindi ka nakakitaan ng kahit isang post na nagtatanggol sa Pilipinas, na nagko-call out sa China. Wala po akong nakita kahit isang post, Maaaring may na-miss ako, pero kung ako tatanungin nyo, wala akong nakitang kahit isang post ni Sasot na pinagtatanggol ang Pilipinas laban sa ginagawang pangaharas ng China. At kung ako po ang tatanungin nyo, base sa mga nakikita ko sa kanya at pagkakaintindi ko sa mga post niya, ay justification pa at tila pagtatanggol pa sa China ang ginagawa niya.
no? Basahin niyo pong mabuti to. Sabi niya doon sa second paragraph, willing daw siyang i-endure ang hatred sa kanya ng mga tao para ang susunod na henerasyon ay makita ang mas developed na bansa. Well, para po sa akin, yun po isang kalokohan. Kung gusto mo ng mas developed na bansa, dapat sinusuportahan mo ang mga tao na pumoprotekta at nag-a-assert ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea o sa kahit anong parte ng Pilipinas. Dapat kino-call out mo o binabatikos mo ang bansang umaagaw ng babastos at nanghaharas sa mga Pilipino sa sarili nating teritoryo at exclusive economic zone. Dahil yung mga teritoryo at EEZ na yon ay mga resources ng bansa natin na mamanahin ng ating susunod na henerasyon na sinasabi niya na susunod na henerasyon daw. Kaya dapat nakikiisa ka sa pag-call out, pagkundina sa ginagawang panghaharas at panggagago ng China sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. So kaya para sa akin, iyan ay kalokohan. Kasi kung hindi ka kaisa sa pagkundina sa China at kung puro pro-China narrative ang nababasa sa platform mo, then therefore, hindi mo pinoprotektahan ang bansa na mamanahin ng susunod na henerasyon. Isang malaking kalokohan yung sinabi mo na gusto mo na mas developed na bansa na mamanahin ng susunod na henerasyon. Para sa akin, yan ay kalokohan. Pero kung ang paniniwala mo, yan ay matino, good luck sa'yo. Pero para sa akin, kahit siguro sarili mo ay niloloko mo. Sa tingin mo, sasorgando sasor. Sinong maniniwala sa'yo? Sinong maniniwala sa'yo sa post mo na yan? Yes, maaaring yung mga followers mo. Pero, bago mo kasi pinost yan, pinost mo to. Anong sabi dito? Ibinahagi mo ang isang post ng word blank. Sabi dun sa post, manipulator be like, yes, I hurt you, but now you hate me, so I am the true victim. Tapos yung caption mo, laughing reaction. So, mga kababayan, na-realize nyo ba na ito kasi yung unang pinost ni Sasot? Tapos ito, i-analyze nyo. Tama yung una niyang pinost. Na yung mga nananakit, kapag nagalit na sa kanila yung mga tao, sila na yung nagmumukhang biktima or sila na yung nagpapabiktim. Same goes to China. Yung China yung nananakit, nanghaharas, nangwawater cannon, inilalagay sa peligro ang buhay ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea, inaagawan tayo ng mga resources doon. Tapos nung nagalit yung mga tao o yung mga Pilipino pa, Sasot, ang willing to die because of their emotion para masatisfy ika mo yung hatred ng mga tao o ng mga Pilipino towards China. Kung matalino ka, dapat dinelete mo tong post na to. Dahil nireveal lang nito ang isang malaking kalokohan na pinost mo dito. Ayan. Sasabihin mo yung mga tao o yung mga Pilipino, siguro mga Pilipino ang nire-refer mo dyan. Sino pa ba? Sasabihin mo mga Pilipino willing to die because of their emotion para masatisfy yung hate ng mga Pilipino sa China. Pero bago mo pinost yan, shinare mo to. Na yung mga nananakit, kapag nagalit na sa kanila yung mga sinaktan nila, sila na ang biktima. So, yan ang pinalabas mo sa post mo na ito. China na ang biktima. No? Pagkatapos, saktan ng China ang mga Pilipino doon, bombahin ng water cannon. Ngayon yung mga Pilipino nagagalit, no? Nagsasalita. Mga Pilipino na ngayon ang masama. Mga Pilipino na ngayon ang may kasalanan. At China na ngayon ang biktima. So, sa mga naniniwala sa'yo, ay good luck na lamang talaga. Kung ang concern mo, kagaya ng sinasabi mo sa second paragraph, ay developed country na mamamana ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino, bakit may mga post ka na ganito? Na gusto mo, na nagwi-wish ka, na expel na ng Manila ang Davao. Sabi niya dyan, sana expel na lang ng Manila ang Davao sa Pilipinas katulad ng ginawa ng Malaysia noon sa Singapore. Bakit may mga ganyan kang post? Bakit may mga post ka na pinupush yung narrative or idea na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Sa palagay mo, madedevelop natin ang bansa natin kung tayo magkakawatak-watak? Hindi mo ba nare-realize na nagmumukha kang katawa-tawa sa mga pinagagawa mo at pinopost mo sa social media? Dahil ikaw itong isa sa malalakas ang boses na sumisigaw ng unity noon. Tapos, hindi ko alam kung bakit kayo nagkaganyan. Siguro hindi nasusunod ang gusto nyo. Biglang ipopush nyo yung narrative or yung idea na independent Mindanao. Meron ka pang wish na ihiwalay ang Davao sa Manila. Anong klaseng Pilipino ka? Tapos, magpapanggap ka na concern ka sa bansa at magpapanggap ka na ang gusto mo ay developed country para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino,
Pero never kang nakakitaan ng pagsuporta at pagtatanggol sa mga Pilipinong nag-a-assert at nagpoprotekta ng ating interes at seguridad sa West Philippine Sea. Sa katunayan, ang pagkakaintindi ko sa mga post mo ay laging pro-China narrative. So hindi ako naniniwala at kayo mga kababayan, hindi kayo dapat maniwala sa taong ito na sinasabi niya na concern niya ang Pilipinas or ang susunod na henerasyon. Ang concern niya at ang gusto niya ay ang developed country para sa susunod na henerasyon. Huwag kayong maniwala. Yan ay isang malaking kalokohan. Dahil isa rin siya sa nagpupush na magkawatak-watak ang Luzon, Visayas at Mindanao. Naiintindihan ko naman na tayo'y pare-parehong ayaw ng gulo at giyera. Naiintindihan ko na ang concern ng iba nating kababayan ay masalimuot at talagang nakakatakot ang giyera. Pero kung kayo, mga kababayan, niluklok nyo si PBBM dahil may tiwala kayo sa kanya, dapat naniniwala kayo na hindi niya tayo ipapahamak. Sa tinagal-tagal ng kumukuda ng mga ito about possible war dyan sa West Philippine Sea, no? May nangyari bang giyera? May nangyari bang gulo? Alam niyo mga kababayan, hindi man ako eksperto pero ang nakikita ko po sa ginagawa ng China is yung estratehiya na winning without fighting. Kaya ang ginagawa nila ay intimidation, bullying, panghaharas. No? Dahil ako naniniwala kahit sila takot na ma-escalate sa gera yan. Takot din yan, no? Takot din yan sa Amerika, sa Pilipinas at sa mga kaalyado nito. Pagkatapos nilang i-develop ang kanilang bansa at patatagin ang kanilang ekonomiya sa mahabang panahon na dekada-dekada, I think more than 50 years, no? Naniniwala ako na hindi nila isasakripisyo ang pinaghirapan nila, pinagpagura nila na itaguyod, buuin at makamit para sa kanilang bansa. Second largest economy ang China sa buong mundo. Naniniwala ako na hindi nila isasakripisyo yun para lamang sa karagatan na kinakamkam nila. Kaya naniniwala ako na takot din yung mga yan. Kaya para sa akin, ang ginagamit ng estratehiya is yung estratehiya na winning without fighting. Yung tipong i-intimidate ka, haharasin ka, bubulihin ka, hanggang sa makabuo ka ng takot sa puso mo. No? Tayo, bilang mga Pilipino, hanggang sa matakot na tayo. Until such time na tayo gumib up o gumib in, magpaubaya. Until such time na sila manonood na lamang na tayo kusa ng aalis sa ating mga teritoryo, na tayo kusa na lamang magpapaubaya sa kanila. At yun ang pinaka-worst na mangyayari sa atin bilang isang bansa at mga Pilipino. Kung concern mo talaga sasot ang susunod na henerasyon, dapat kaisakan namin na kumukundi na sa China sa ginagawa nilang panggagago sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Kaso hindi yan ang nakikita namin sa mga post mo. Ang nakikita namin ay pro-China narrative at tila mga Pilipino pa ang lumalabas na masama sa mga nababasa ko sa post mo. Yun ang pagkakaintindi ko. Mga kababayan, wag po nating suportahan ang mga vloggers, mga content creator na nagpapalaganap ng pro-China narrative dito sa bansa natin. Wag po tayong magpa-brainwash, no? Pare-pareho po nating ayaw ang gera. At naniniwala ako ng ating kasalukuyang gobyerno ay hindi tayo ipapahamak. Mali ba? Kasalanan pa ba ng Pilipinas kung tayo magdala ng ating mga resupply sa Ayungin Shoal? Tapos tayo hinarang winater cannon? Tayo pa ba ang may kasalanan? Matagal na nating ginagawa yon. Noong mga panahon nila GMA, nila ERAP, nila Pinoy, sa tingin ko hindi naman tayo ginaganan. Hindi tayo water cannon ng China. Pero dahil ramdam ng China na mas malakas sila sa Pilipinas, kaya sasamantalahin nila na iparamdam sa mga Pilipino na sila'y malakas, na hindi kayo dapat pumunta rito sa lugar na ito'y amin. Kahit hindi naman yan ang legal na katotohanan. Mga Pilipinong may-ari nun. Pero ngayon dahil meron na silang military might, gagawin na nila ang mga maitim at cruel intention nila dyan para lamang makamkam ang hindi sa kanila. At kung tayo naman ay magpapauto, magpapaninlang at magpapaubaya at hindi man lang magpapakita ng pag-oppose, pagkontra at pagbatikos sa ginagawang ito ng mga China, at kung tayo susuporta sa mga nagpapakalat ng pro-China narrative, at kung tayo susuporta sa mga bumabatikos sa ating AFP, sa ating Coast Guard, at sa makabansa, makapilipinong polisiya ng gobyerno sa West Philippine Sea, good luck na lang po sa atin pare-pareho. Wala po tayong patutunguhan, no? Uulit-ulitin po natin, hindi po natin gusto ng gera. Ang mga taong kumukuda ng gera ay ang mga taong nananakot lamang para po tayo ay magpaubaya hanggang sa mawala ang mga teritoryong totoong sa atin. Kung concern nyo talaga ang mga Pilipino at susunod na henerasyon ng mga Pilipino, dapat kung hindi nyo man kayang ipagtanggol ang Pilipinas
or hindi nyo man kayang kondinahin, batikusin ng China, sana man lang huwag nyo nang sisihin at huwag nyo nang palabasing masama ang mga Pilipino. Sana man lang huwag nyo nang palabasing biktima ang China ng mga Pilipino. Because in reality, China po ang masama dito. China ang nang-aagaw ng mga teritoryo natin. Tayo po ang inaagrabyado. Tayo po ang hinaharas. Tayo po ang nasasaktan. Tayo ang sinasaktan. Tapos ipopost mo to na yung nanakit dahil nagalit sa kanya yung sinaktan niya, siya na yung biktima. Pero napaka-hypocrite mo dahil pagkatapos mong i-post ito, ipopost mo to na yung mga tao ay willing mamatay ka mo para lamang masatisfy ang galit sa China. Hindi totoo na ang mga Pilipino or ang mga tao dito sa Pilipinas ay willing mamatay dahil sa emosyon natin. Gusto lamang natin protektahan ang atin. At yun ang totoong concern sa developed country na mamanahin ng ating mga susunod na henerasyon. Kaya masaya ako bilang Pilipino dahil relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, mapa West, mapa Asia, ay talagang inaayos ng kasalukuyang Pangulo. No? Dahil kailangan po talaga natin dito ng kaalyado. Kailangan po nating isiwalat sa buong mundo ang panggagagong ginagawa ng China sa Pilipinas. Kailangan rin po nating i-reveal, kontrahen at i-oppose ang mga Pilipino, mga kapwa pa natin Pilipino na nagpapakalat ng pro-China narrative at anti-Filipino sentiment. No? Naniniwala ako na yun ang dapat natin gawin. Maaring hindi sumang-ayon sa akin ang mga Pilipinong makakapanood nito. Expected ko na yan, lalong-lalo na sa mga DDS na pro-China. Pero naniniwala ako na majority ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga kakamping at mga BBM supporter, ay sasang-ayon sa mga sinabi ko. Bilang pangwakas, sas rogando sasot, ang sinasabi mong concern mo ay developed country para sa susunod na henerasyon ay isang malaking kalokohan. Dahil ikaw din ang nagpo-post para ma-push ang idea na independent Mindanao. Meron ka pang gantong wiso, ihiwalay ang Davao sa Manila. Yan ay kagustuhan na magkawatak-watak ang Pilipinas, ang mga Pilipino. No? Hindi yan makabansa at hindi yan totoong concern sa bansa. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Good luck na lang sa mga naniniwala sa'yo. Pero ako, naniniwala ako, kami, at naniniwala ako na kami ang majority, na tama ang ginagawang polisiya ng kasalukuyang gobyerno sa West Philippine Sea. Huwag na po tayong magpalinlang, mga kababayan. Ako po ay hindi bumoto kay PBBM, pero na-appreciate ko yung magagandang polisiya niya, lalong-lalo na kung ito'y pro-Pilipino. Mga kababayan, supportahan po natin ang ating mga kasandulahan, mapa sa Batanes man yan, mapa Benham Rice, or mapa West Philippine Sea. Pataasin po natin ang moral nila sa pagpapakita at pagpapahayag ng ating suporta sa kanila. Mga BBM supporter at mga kakamping, mga kababayan ko na totoong nagmamahal sa Pilipinas, huwag po nating hayaan na mamayagpag ang mga pro-China narrative. Huwag po nating hayaan na makondisyon tayo at maitanim sa sistema natin na tayo ang may kasalanan. Hindi po totoo yun. Tayo man ay nagagalit hindi sa kabuuan ng China at hindi sa mga citizen ng China. Tayo nagagalit dahil tayo dismayado sa ginagawang pangaharas, pang-aabuso at pang-aagaw ng China sa ating mga teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sinong matutuwa kung mababalitaan mo na kahit Benham Rice nasa Pacific Ocean na nakaharap, ay pupuntahan pa ng mga Chinese surveillance ship nang walang paalam sa bansa natin? Hindi ba yun ay isang malinaw na pambabastos? Tapos makakakita ka ng mga ganitong tao na tila nagpapakita ng suporta sa China. And wag po nating hayaang mamayagpag ang mga pro-China narrative. Kung hindi nyo po kayang gumawa ng mga content na kagaya ng ginagawa namin, na umu-oppose, kumokontra sa mga kumukuda ng pro-China narrative, kahit man lang sana sa mga comment section, ay ipakita nyo ang inyong pakikiisa sa amin, ang inyong pagsuporta. Huwag nating hayaan na mamayagpag yung mga pro-China narrative sa mga comment section. Suportahan nyo ang lahat ng content creator na lumalaban sa mga ganong klaseng naratibo. At higit sa lahat, bago ko tapusin ang video na to, pakiusap ko po bilang Pilipino. Alam ko, totoong nagmamahal kayo sa bansa at concern nyo talaga ang ating bansa at ang ating kapwa Pilipino. Sana po ay wag na po tayong bumoto ng mga politikong pro-China. Yun lamang po. Maraming salamat kung nakarating ka sa parting ito ng video. Sana po may na-realize ka sa mga sinabi ko. Ibahagi mo ang iyong komento, ang iyong pagsuporta sa mga sundalo
sa ating gobyerno na pinoprotektahan ang ating soberanya at ang ating mga teritoryo? Ibahagi mo yan sa comment section below. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.